Ito po si Father Joel Jomar Susgatus, sa inyong speaker para sa ating an exciting online Advent recollection. Napakasaya ko po na makasama ko kayo ngayong araw na ito, ngayon sa pagkakataong ito, sa milagro ng internet, ng social media, tayo ay pwedeng maging isa para sa pagninilay at paghahanda sa pag-aalala natin sa unang pagdating ng ating Panginoon dito sa mundo. Nare-recognize ko po lahat ng mga naka-online ngayon kasama natin dito sa ating Advent Recollection from all parts of the world. Dito po din sa ating bansa. Maraming salamat po, at sa ating mga avid listeners and viewers and followers ng ating page. Maraming salamat po sa inyong pagpa-follow, at maraming salamat din po sa inyong pag-share at pagsusuporta sa ating page. Let us start this online Advent recollection through a prayer. This is the prayer of the Holy Spirit. We ask the Holy Spirit to be with us now in this time as we try to reflect more on Advent and how we can properly prepare for the coming of our Lord to be born again in our hearts. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. Allow me to start this Advent recollection through a story. Nakita ko po itong post ng aking parishioner. Siya daw po ay binigyan ng Krispy Kreme ng kanyang mga kaibigan. Dahil siguro nakita nila na napaka-busy niya, na siya'y naglalaba, naglilinis sa bahay. So napadaan sila at binigyan ng Krispy Kreme itong donut. At pinasok niya sa bahay, handa na siyang magmerienda. Sinasabi pa niya sa kanyang sarili, napaka-thoughtful naman nila, binigyan ako ng donut. Napakamahal ng donut ito. At talagang takam na siya, very excited na kainin itong donut. At alam niyo po kung ano yung laman ng donut? Nung pagkabukas niya ng box, surprise! Mga talong. Ito pong nagbigay sa kanya ay merong taniman ng talong. At nakita lang po yung box ng Krispy Kreme. Wala silang ibang mapaglagyan. At dito lang nila naisip na ikabit, ilagay ang mga talong at binigay sa kanya. Hindi po alam nung nakatanggap kung siya ba ay matutuwa, maiinis. But she was thankful nonetheless. At least binigyan siya. But the point here is, my dear friends, that life is full of excitement and surprises and disappointments. And this is really the experience of Advent. Bakit po ang ating title ganyan? An exciting Advent recollection. Ito po ang aking naisipan na pamagat at maging topic ng ating recollection. May tatlong dahilan. Ang unang dahilan po ay malapit na po kasi tayong magbalik sa normal.
And I think all of us are very excited to do what we were doing before COVID. Sino bang hindi ma-excite na makakagala ulit? Sino bang hindi ma-excite, masasabik na malaya, makakapag-mall, na walang takot? Nakakamiss na rin yung nanonood ng sine eh. Though meron na rin mga iba nagbubukas ng mga sinehan. Nakakamiss na rin yung kumakain sa labas. Sama-sama ang pamilya. No? Nakakamiss yung face-to-face. Kamukha po sa mga misa, sa pagbibigay ng talk. Iba rin po pag nakikita mo yung mga kausap mo. Mas nararamdaman mo, nafe-feel mo na pinakikinggan ka o naiintindihan ka nila. Iba din yung dati. At salamat sa Diyos, pagdasal po natin na magtuloy-tuloy na ang kagalingan, paghilom ng mundo laban dito po sa pandemic, sa virus, sa COVID. We are all excited to go back to where we were before the pandemic. No? Isa pa pong reason bakit it's an exciting recollection because excited na rin po tayo dahil malapit ng Pasko. Sino bang hindi ma-excite na magkakaroon ng mga aguinaldo? Magkakaroon ng bonus, 13-month pay. Isang ang balita ay gagawin na daw mandatory din ang 14-month pay. Wow. Iba yan ah. Nakaka-excite. Nakaka-excite din dahil pag Pasko, diyan tayo nagsasama-sama. Mga reunion, makikita mga magkakaibigan, nakakamiss sila. Nakaka-excite yung mga may prospect na tayo'y makakapag-Christmas party ulit. Parang pag panahon ng Pasko ay nawawala ang problema ng tao. Di po ba? No? So, isang reason yan ng ating excitement. Pasko. Medyo naiisang tabi natin yung ating mga takot, yung ating mga lungkot. Isa pang dahilan ng ating pagkasabik or excitement ay dahil ito talaga ang tawag ng Adviento. Advent is about an excited waiting for the second coming. Ang Pasko po ay ang first coming ng ating Panginoon. Inaalala natin nung siya'y nagkatawang tao bilang isang sanggol. Pero nung siya'y lumaki, nagturo, pinahirapan, pinako, pinatay sa krus, inilibing, muling nabuhay, bago man siya umakyat sa langit. Sinabi niya na ako'y babalik muli. At ito ang hinihintay po ng mga alagad at disipulos. Baka makalimutan din natin na yan din ang dahilan ng ating pananampalataya. Tayo ay nagtitipon sa mga simbahan, tayo'y nagdarasal, tayo'y kumakanta, tayo'y nananalangin. Dahil hinihintay natin ang muling pagbalik ng ating Panginoon. Just a little history po. Ang tawag po ng pagbalik ng ating Panginoon dito sa mundo ay ang parousia. Tinuro ng ating Panginoon yan. Ang kanyang muling pagbalik, siya ay parang isang hari na magkakaroon ng paghuhusga. Ihihiwalay daw ang mga mabubuti sa mga masasama. Yung mga ugaling tupa sa mga kambing. Yung mga masunurin sa mga pasaway. No? At bibigyan ng kasagutan ng Panginoon ang lahat ng pigati, paghihirap ng mga tao. Diba, yan ang kanyang inabilin. Huwag kayong matatakot pag makikita nyo ang mga iba-ibang sakuna. Kayo ay mamag-asa dahil ang iyong kaligtasan ay malapit na. Ang mga unang Kristiyano, sabik na sabik
sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Dahil po kung maalala nyo, the first Christians were persecuted. Hindi sila gusto ng mga Hudyo, ng mga Romano. Sila'y ikinukulong, pinapatay, pinapakain sa mga leon. Kasi naman mukha sila mga pasaway. Sa mga Romano, naging very suspicious sa kanila dahil naririnig nila na kumakain daw sila ng katawan, ng dugo. Kala nila mga kanibal. Kaya nga, walang pakundangan ng pagpatay sa kanila. Kaya nga, ang nais lang nila ay matapos na ang lahat ng paghihirap. No? At hindi po ba ganyan din ng isa sa hinahanap natin na isang ating puso? Na matapos ang ating paghihirap dito sa mundo. At ito ay matatapos lang kung darating na ang ating Panginoon. Kaya nga, ang dasal ng mga unang Kristiyano ay, Maranatha, come Lord Jesus. Dumating na po kayo. Dahil hirap na kami. No? Hindi ba nakakasabik yun? Na alam mo, merong parating para tumulong sa iyo, maibsan ang iyong paghihirap para makalimutan mo ang iyong mga problema. Our whole life is an Advent event. It is an excited waiting, preparing for the coming of the Lord. Kahit nga po si San Pablo, sabi niya, baka hindi ako mamamatay, darating ng Panginoon. Saint Paul was so sure of the immediate coming of the Lord. Pero nagkaroon po ng problema ito. Dahil sa ganitong pag-iisip, ang mga ibang Kristiyano ay tumigil sa kanilang pagtatrabaho. Kasi, ang mentalidad nila ay, bakit pa ako magtatrabaho? Bakit pa ako magpapagod kung darating din ng Panginoon at tatapusin na niya ang lahat? Pero mali ito. Kaya nga sinabihan sila ni San Pablo, ang mga hindi nagtatrabaho, huwag pakainin. Sabi niya, no? Because even if the Lord has not come yet, they forget that the Lord is present every time they meet. Di po ba? Ano bang sabi ng ating Panginoon? Whenever 2 or 3 are gathered in my name, there I am also with you. And whenever we meet in the table of the Lord, in the Eucharist, hindi po ba? Sa pagpipiraso ng tinapay, ng dugo, pag-inom ng alak, we remember the Lord Jesus. At para po sa mga Hudyo, remembrance is something deep. Hindi lang yung inaalala mo. No? Pero pag sinabi mong naalala mo, parang nandun na rin siya. Sumasariwa, nararamdaman mo, nakikiisa. No? From the word itself, remember. No? Re is a prefix which means again, member, to be part again. No? Though hindi pa talaga dumating yung kamukha ng kanilang hinihiling ng Panginoong Jesucristo, palagi siyang nandyan. At yan din ang paalaala sa atin. Palaging nandyan ang Panginoon. Araw-araw sa ating buhay. And I think we should be excited about that. Yun po yung isang tanong din no? Excited ka pa bang mabuhay? Excited ka pa ba sa darating, sa dumarating sa iyong buhay ang Diyos? Araw-araw, bawat minuto, bawat oras, nandiyan ang Diyos. Nandiyan ang grasya ng Diyos. Ang tanong, sabik ka pa ba? Are you still excited? Para po kasi sa akin, ang ating pagkasabik, our excitement,
is one force that will keep us going. You can say to me na, Father, what motivates me is my love for my family, my love for my work. Yes, that's true. Meron po mga iba, Father, what keeps me going is my faith. That's well and good. Pero aanuhin niyo po yung pagmamahal, yung pananampalataya, kung walang pagkasabik. Ang pagkasabik, iba rin po nagbibigay ng tuwa at ng galak sa ating buhay. Kaya let us consider excitement as one reason to keep us going, as a reason for our living. Yan po ang ating tingnan dito sa ating Advent recollection. What are the 3 reasons for being excited? Pero tingnan din po natin kung ano yung nagiging dahilan ng ating disappointments. Ano ba ang sangkap ng pagkasabik? At ano ang nagiging lason nito? Una, para po sa akin, ang isang sangkap ng pagkasabik ay familiarity, knowledge. Paano ka magiging sabik kung hindi mo alam at kilala ang dumarating o ang iyong kaharap? Nakikita niyo po dito sa aking slide, no? Siguradong kilalang-kilala niyo mga yan. Yung mga army dyan, no? Shout out sa inyo. Pag fan ka ng BTS, makita mo pa lang yung picture nila, talagang maloloka ka. You will lose your mind. Bakit kaya? Kasi kilala sila. Pero pag naka-encounter ka ng isang tao na hindi sila kilala, mai-excite ba sila? Hindi. Kamukha ng mga baby boomer sa atin dyan. May mga lolo't lola na hindi naman talaga mahilig mag-internet, makibalita sa dyaryo. Pag nakita nila mga picture na yan, sasabihin nila, sino yan? Di po ba? Ano ang nagiging dahilan ng iyong pagkasabi, ng iyong excitement? Ay yung alam mo, kilala mo sila. Kamukha po kayo na mga listeners and followers po natin. Excited kayo na makinig sa akin, si Father Joel. Dahil ilang months ka na rin na sumusubaybay sa ating mga homilies, araw-araw. Narinig nyo na ilang parte ng aking buhay. Nakilala nyo na ako. Kaya nga, sa inyo, magtotok si Father Joel, excited, masaya, makikinig ako. Pero kung may isang tao na nakakita sa akin sa Facebook, sa tingin nyo po, papansinin ba ako? Maaaring hindi. Kasi hindi nila ako kakilala. Isang dahilan ng ating excitement pagkasabik ay yung may alam ka doon sa tao. May alam ka doon sa dumarating. Isang dahilan ng ating hindi pagkasabik ay yung wala tayong alam. Ignorance. Hindi ko po alam kung kilala nyo ang dalawang ito na nasa screen natin, si Pancho at si Maxine, mga artista. No? Lumisang kasi dito sa aking parokya, pagkagising ko nung hapon, pagkatapos matulog, siesta, lumabas po ako sa aking kwarto at nakita ko ang aking sakristan. Very excited siya. Bakit? Anong meron? Father, sabi po ng sakristan ko, nandyan po si Pancho at si Maxine. Sino yun? Sabi ko. At nakita ko na lang po, isang babae na napakaganda lumalabas dito sa banyo. No? Ito siguro si Maxine. Pero I was still clueless. Pero ito pong aking sakristan talagang
mangyak-ngyak na sa tuwa at siyempre, hindi mawawala ang pag-selfie, pagpipicture-picture. Nagpa-picture dito sa dalawa. Nandito pala itong dalawang artistang ito dahil sila'y mga ninong, sa binyag na magaganap sa parokya. But ano pagkakaiba ng aking sakristan sa akin? Yung pong pagkakakilala. Pagpasensya niyo po, hindi po kasi ako mapanood ng TV siya, alam na alam niya dahil updated siya sa showbiz. No? Isang dahilan bakit namamatay ang iyong pagkasabik ay wala kang alam. Ignorance. Isa pa pong dahilan kung bakit nalalason, namamatay ang ating pagkasabik, excitement ay ang ating mga biases and prejudices. Minsan, meron pong mga tao na galit sa aming mga pari. I have encountered some people in my life na hindi po sila nahihiya to tell it in my face. Sinasabi, kami mga pare matatakaw daw sa pera, mga pare demonyo, mga pare manyakis, mga pare daw bakla. And I am deeply hurt. Meron pong isang nag-message sa akin ng ganyan. And I try to find out what is the reason of this person's anger. Saan nanggagaling yung kanyang galit sa pare? Yun po pala, nalaman ko na siya'y nagkaroon ng bad experience sa isang pare. Pero, it's unfair, hindi po ba? Na dahil naranasan mo sa isang pare, nasasabihin mo lahat ng pare ay ganyan na. Yan po ay madalas na pagkukulang natin. Isa sa ating mga kasalanan. We overgeneralize people. Parang ginajudge mo lahat sila. Para bang yung mga broken-hearted sa atin dyan, no? Pag nakaranas sila ng masamang karanasan sa isang lalaki, sasabihin, kayong lahat ng mga lalaki, manloloko. Hindi naman. Kasi po ako, hindi naman ako manloloko No? Nakakalungkot pag nilalahat mo dahil meron kang naranasan sa mangilan-ngilan na tao. Pero hindi mo sila masisisi. Dahil nagkaroon sila ng bias at prejudice, masyado lang silang napako doon sa masakit na nakalipas. Ibig lang sabihin, mas malakas pa yung karanasan nila sa nakalipas kesa sa mga ibang karanasan, mga bagong karanasan. No? Pag napako ka na sa nakalipas, pag set ka na, no? Sabihin mo, ito yung alam ko, wala na kayong magagawa para baguhin ito. Nakakamatay po yan ng pagkasabik at ng excitement. Be careful. Kaya nga po ang magandang gawin, we should evaluate our biases and prejudices. We should evaluate our judgments. Tingnan natin mabuti yung ating mga paghuhusga. Mas remember this, my dear friends, everything changes. No? Hindi ibig sabihin na may naranasan kang masama sa nakalipas, na mararanasan mo rin ulit yon sa ibang tao. No? We have to learn that in our life, that things change. We change. People change. That we should be open to experience every day. That we should be open to people every day and stop judging first. Kung hihintuan natin yung paghuhusga natin, no? Alam niyo po, life would become much lighter, much happier, much peaceful. Tanungin mo sa sarili mo yan.
Ikaw ba'y mapaghusga? Bantayan mo ang sarili mo, no? Sa lahat ng nararanasan mo, tingnan mong iniisip mo. Baka palagi ka naghuhusga sa mga kaharap mo. Tingnan mo ang sarili mo, bantayan mo ang sarili mo. Baka palagi kang naghuhusga. Kung palagi kang merong bias at prejudice, hindi ka magiging excited sa buhay. Palagi kang nakasimangot, palagi kang depressed. Bakit meron pong tao na nawawalan ng gana sa pananampalataya? Bakit meron mga taong kahit paano mo sila pilitin na magsimba, magdasal, ayaw nila? Ito ay dahil sa kulang ng kaalaman, hindi po ba? They are not catechized. They have their own belief. At hindi mo ito makukonvince otherwise. Hindi mo mapuputol o masisira yung kanilang sariling paniniwala. No? Kaya nga dito pumapasok yung hamon sa atin na to keep on teaching, keep on catechizing, keep on preaching, keep on evangelizing. And I hope kayo pong lahat na nakikinig ay makisama dito sa ating misyon ng pag-share tungkol sa ating pananampalataya. Sino po yung madalas na nakokonverte sa ibang pananampalataya? Yan yung mga taong kakaunti ang kaalaman nila sa pananampalataya. Dahil kakaunti o wala, makarinig lang sila sa ibang sekta, ayun, makukuha na. No? Di po ba, sabi ko kanina, isa sa susi ng excitement ay knowledge, pagkakakilanlan. Kasi, yung mga ibang sekta, pinapakilala si Kristo, pinapakilala ang Biblia, tayo nagkukulang eh. How about us? Paano natin pinapakilala si Kristo? Paano natin pinaparinig, pinapangaral ang mabuting balita? No? Hindi mo masisisi mga tao na walang gana, hindi ma-excite sa pagsisimba dahil wala silang alam tungkol sa simbahan. Wala silang alam tungkol sa pagsisimba o konti lang ang alam nila sa pananampalataya. Bakit kaya wala ka na ring gana sa iyong asawa? Isipin nyo din po yan. Baka naman meron ka na ring bias o prejudice sa kanya. Masyado ka nang napako dun sa mga kasalanan na ginawa niya dati. Be careful, no? Kung hindi ka pa makapag-move on. It will really kill your relationship. Bakit ka nawawalan din ng gana sa iyong buhay? No? Baka naman palagi mong iniisip na talagang ganyan na lang. Wala nang bago. No? Baka tignan mo ang iyong buhay. Baka you are still living in the past. Hindi ka pa makalaya sa mga masasakit mong karanasan. No? O kaya naman, masyado ka ng fast forward thinking. Kamukha po sa atin, napakarami na may utang. Pinapatay natin ang ating sarili sa kakaisip. No? Ito na naman, mumurahin ako ng aking mga kreditor. Ipe-Facebook daw ako ng mga naniningil sa akin. Ayoko na mapahiya. Kung nangyari noon, hindi ka pa sigurado kung mangyayari ulit. Pero pag tinako mo na, pag nilagyan mo na ng sarili mong paniniwala, no? Yan, gumagawa ka na ng sarili mong bias, prejudice sa mga tao. Hindi ka naman manghuhula. Di mo naman alam po ano mangyayari sa darating, bukas. No? Tingnan mo ang iyong nararanasan. Bakit nawawalan ka ng gana sa iyong buhay? Kung nawawalan ka ng gana, dagdagan mo ng misteryo. Hiwaga. Ito po ay isang sangkap din ng ating excitement. Hindi lang yung alam mo kung ano yung darating,
Pero kahit na alam mo kung ano yung darating, meron ka pa rin hindi alam. At minsan, yung hindi mo alam, that really touches something in us eh. Dahil hindi mo alam kung ano mangyayari, gusto mo pang malaman. Hindi ko po alam kung may napanood na kayong ganito sa Facebook o kaya sa YouTube. Yung nagpa-prank sila, merong isang box. Pagkatapos sabi, do not look inside. Meron pong butas. Mga tao, naglalakad, napapadaan. Pag ikaw nakakita ka ng gano'n, anong gagawin mo? Do not look inside. Do not look inside. Pero may naririnig sila, no? May tigtigan, no? May kantahan sa loob. Curious ang tao. Titingin, sisilip. Yung mga sisilip, ayon, paparusahan. Tatapunan po ng pie, no? Sa muka. Sinabi, huwag kang titingin eh. But that is our nature. Yan po yung kalikasan nating tao eh. Kahit nasabihin mo, huwag kang titingin, out of curiosity, it will push us. What excites us is the unknown. Hindi mo alam kung ano pa ang mangyayari. So, hold on to that. No? Panghawakan niyo po yun. Yes, alam mo kung sino yung darating, ano yung darating, pero part din nun ay hindi mo talaga alam kung ano pa ang mangyayari. Mystery. Merong hiwaga. Tanong ko po, bakit ang hilig natin nanonood ng pelikula? No? Ano pong mararamdaman niyo kung na manonood kayo ng sine, no? Ng pelikula? And then all of a sudden, yung kaibigan mo, sinamahan ka. At pagkatapos habang nandun kayo sa loob ng sinehan, kinekwento sa iyo lahat ng mangyayari. Ay, alam mo ba, mamamatay yung bida dyan. Alam mo ba, yan, mangyayari na yan. No? Bababang nga sila. Yan. Sasaksakin na siya. Yan, babarilin na siya. Di ba mawawalan ka ng gana? Kaya nga nanonood ka kasi gusto mong malaman. No? Part of the fun is discovery. No? Revealing kung ano yung mangyayari. Kung sabik ka na manood ng Probinsyano, pagkatapos meron nakauna sa'yo, alam mo yung ending yan, mamamatay si Cardo. Manonood ka pa ba? Sinabi na in-spoil na sa'yo yung ending. Kaya nga nanonood ka kasi gusto mong malaman. Misteryo. Isang sangkap ng ating pagkasabik. Why people were so amazed by Jesus' stories and teaching? Napakagaling pong magkwento ni Jesus eh. At minsan yung mga kwento niya, talagang one of the best stories in the world. Dahil ang ating Panginoon marunong mag-twist. Kung maaalala niyo po yung kwento ng Good Samaritan, sino po ang nagligtas doon sa sinaktan ng mga magnanakaw? Ito pong Samaritano na kaaway ng sinaktan, isang Hudyo. It's a big twist. Nung narinig po ng mga Hudyo ito, na-shock sila. No? May kakaiba na ginagawa ang ating Panginoon, pagdaragdag. And the Lord knows this. No? The Lord uses mystery to capture His audience. No? At ganyan din po, doon sa kanyang turo ng pagtatapos ng mundo. Sinasabi niya, matatapos ang mundo, matatapos ang lahat, pero hindi natin alam kailan. Kahit ako, hindi ko alam. Kaya nga, yes, meron pong takot, pero meron pa rin pagkasabik, kailan kaya? Kailan kaya? No? Kahit nga si Kristo, hindi niya alam eh. Only God, the Father, knows. Even the angels do not know. No? Ginagamit niya yung misteryo para dagdagan ng pagkasabik, excitement yung mga tao. Isa po sa lason ng pagkasabik sa misteryo ay tinatawag nating predictability. Pag alam mo na palagi yung susunod, ay mawawalan ka ng gana.
Tanong ko po ito sa inyo. Kung ikukulong ka sa isang kwarto kasama ang isang taong mahal na mahal mo, no? Love na love mo, papayag ka ba? Of course, Father. No? Kinikilig pa yung mga iba dyan. No? May kuryente. Pero kung sasabihin ko, sige, ikukulong kayo. Kayo lang dalawa. For 20 years. Walang lalabas. Kayo lang dalawa. Papakainin kayo. Gusto mo pa ba? Diyos ko po, Father. No? Siguro, after 6 months pa lang, ayaw mo na. No? What change? Kasi, alam mo, siya na lang eh. Wala nang bago. No? Alam niyo po kung ano ang impyerno? Ay yung monotony. Paulit-ulit. Hell is doing the same thing over and over again without any purpose. Paulit-ulit na hindi mo alam kung bakit mo ginagawa. No? Kaya nga sometimes, going to Mass can be hellish. Amen? Kung hindi mo naiintindihan yung pagsisimba. It's a hell for some people. Lalong-lalo na yung mga hindi palasimba sa atin. No? Papasok doon, paulit-ulit yung ginagawa. Bakit napakahirap? Kasi hindi mo maintindihan ano yung dahilan. Yan yung impyerno. Bakit may mga estudyante na nagsasawa, ayaw na mag-aral? Kasi paulit-ulit yung pag-aaral, pero hindi nila alam yung dahilan ng kanilang pag-aaral. Hindi pa nila alam yung purpose nila, bakit sila nag-aaral. Kahit na kayo pong mga magulang sabihin sa kanila, mag-aral ka para magkaroon ka ng trabaho, pag hindi po owning, pag hindi niya talagang tinanggap yon sa kanyang sarili, magiging buhay impyerno ito para sa isang bata. At ganyan din po sa inyong mga mag-asawa. When you forget your purpose, when you forget your vocation, the routine, the everyday life will become hell. Bakit ka magluluto? Bakit ka maglalaba? Because you have forgotten the vocation. You have forgotten the calling. You have forgotten the purpose. No? So, ang susi para mabalik ang pagkasabik, ang tuwa, ay dapat alam mo kung ano ang dahilan. Bakit ba paulit-ulit niyong ginagawa? An example of this story of Sisyphus. Ito po ay isang istorya ng mga Griego. Sisyphus was this royalty, mayaman, na napakarami po niyang mga kabalastugan o masasamang ginawa sa kanyang buhay. Kahit po sa mga Diyos-Diyosan, meron siya mga niloko. At sa galit po ng mga Diyos-Diyosan nila, ay pinarusahan itong si Sisyphus for eternity. Ang kanyang parusa ay, he was condemned to roll this boulder, tutulak po niya itong bato up a mountain, at pagkatating po doon sa pinakatuktok, the boulder, the stone, would roll again down the mountain. And he would do this over and over again. Paulit-ulit po. Hindi po ba ito impyerno? Pagka dating mo doon sa pinakatuktok, abay babalik na naman. Babalik ka na naman doon, tutulak mo na naman sa tuktok. Bababa na naman, babagsak na naman. Para saan? Pabalik-balik, paulit-ulit, pero walang pinupuntahan. Hindi mo alam kung ano ang dahilan. No? Ito po ay impyerno. No? Walang misteryo. Predictable, routine, monotonous, at nakakamatay po ito ng pagkasabik. Alam niyo po yung teorya ko kung bakit napakarami mga chismoso. Ito po yung aking theory sa tingin ko. Ang mga chismosa,
wala pong magandang nangyayari siguro sa kanilang buhay. Bored sila. Naiinip sila. No? Kaya nga sila nagchichismis kasi naghahanap sila ng something new, bago sa kanilang buhay. No? Ikaw ba naman, araw-araw, kung nasa bahay ka lang, nagluluto, nagwawalis, naglalaba, no? Wala ka ng ibang ginagawa. Kaya nga, pag may nakita kang bago na nangyari diyan sa kapitbahay mo, no? O kaya naman gagawa ka ng bagong kwento because you want to break the monotony of life. Ganyan din sa ating workplace, hindi po ba? Minsan nakakabagot, nakakainip, paulit-ulit na lang. Kaya nga kahit minsan wala naman talagang issue, gagawa ka ng issue. Alam mo ba, si ganyan, nakita ko siya, lumabas may kasama siguro. May kabit siya. People are bored in their life. Dahil routine, paulit-ulit. Kaya nga, anong gagawin mo para mabuhayan ka? Mag-chismis. Makipag-chismisan. At the other side, doon po sa pinaka-extreme naman, hindi rin naman maganda yung talagang sobra-sobrang wala ka ng alam. Yung bang takot na takot ka dahil unpredictable. Nakakamatay ng excitement yung alam mo na kung ano yung mangyayari, alam mo na kung ano maging humilya ng pare, alam mo na kung ano niluluto ng asawa mo, no? Alam mo na kung ano expect mo sa iyong trabaho. Pero nakakamatay din ng pagkasabik excitement, yung wala ka talagang alam. Yung kala mo, alam mo na, pero hindi pa rin. Palaging pabago-bago. Yan ang takot at pangamba. It blocks our excitement. Halimbawa, paano po kung hindi natin ma-predict ang weather, ang panahon? Alam natin na may iba't ibang panahon sa abroad, meron pong may spring, may autumn, may fall, no? May winter. Dito po sa atin, merong naman tag-ulan, tag-init. Alam natin yung panahon generally, sasabihin mo pag April, mainit na yan. O ngayon, mag-start na yung June, July, umuulan na August, yan, may bagyo, no? Pero paano kaya yung hindi natin talaga alam kung anong mangyayari? Di ba nakakatakot po yun? Lalong-lalo na po sa mga iba sa atin na ang business nila ay sa agrikultura, no? Magtatanim ka, no? Susubukan mo na maging matuyo, no? Yung iyong tinanim, no? Anong mangyayari? Masisira ang ating ekonomiya. Madidepress tayo dahil pabago-bago ang panahon. Di rin po ba ganyan? Kung may kasambahay ka o katrabaho na unpredictable, yung bigla na lang sisigaw, bigla na lang magmumura, bigla na lang magwawala, tapos minsan naman, napaka-sweet, tumatawa, nakikipag-joke sa'yo, hindi ka ba matotrauma? Ganyan po yung sakit na mga na drugs. Yung mga tinamaan sa isip. Unstable ang kanilang isip. No? Hindi mo mahula, hindi mo mawari kung ano ang kanilang gagawin. Baka natutulog ka, bigla ka na lang saksakin. No? Sino ba magi-enjoy, no, sa trabaho na hindi mo alam kung galit o masaya ang iyong boss? Maganda na nga yung ginawa, ay magagalit. Pag wala ka namang ginagawang masama, masaya naman siya, hindi mo mawari, hindi mo mahula kung ano ang kanyang ugali. No? That's terrifying. Kung meron kang kakilala, meron kang kasamang ganyan. Very unstable ang kanyang karakter, ang kanyang ugali. Walang excitement,
walang tuwa, walang saya pag merong tao na hindi mo mawari ang kanyang pag-iisip. Ang tanong ko po sa inyong pong mga mag-asawa, meron pa bang bago sa inyong mag-asawa? Bakit namamatay yung inyong excitement? Have you tried to find something new, no, in your relationship? Meron pa bang bago na nalalaman kayo sa bawat isa? Meron pa bang mystery sa inyong relationship? Bakit very excited ang mga mag-asawa sa honeymoon? Because there's a mystery. Ano kaya mangyayari? No? Ha? Sa iyong trabaho, meron pa bang bago? Kaya nawawalan ka ng gana? Nasasabik ka pa rin bang magsimba? No? O baka palagi mong sinasabi, alam ko na yung gospel na yan. Alam ko na yung humilya ng pare na yan. Alam ko na yung mga dasal. Alam ko na kung ano i-expect. Nasasabik pa rin po ba tayo sa pagsisimba? Kung wala na tayong nakikitang bago, kailangan nating maghanap. Hanapin mo. Maghanap ka palagi ng bago. Sa mga kasama mo sa bahay, sa iyong asawa, no? Sa iyong trabaho, no? Sa ating pananampalataya. Because what keeps us excited, ay alam mo, mayroon pang bago, no? There is that sense of mystery. Kahit na narinig mo na yung homily ni Father, kahit na ilang beses ka nang pumasok sa simbahan, memorize mo na lahat ng mga upuan dyan, memorize mo na lahat ng mga santo dyan. Pag nagdasal ka ng taimtim, o pumikit ka, pag tumahimik ka, deep inside of you, you know there's something new. God is revealing something new to you. Dahil pag wala ng bago, titigil ka na. Hindi po ba? Iiwan mo na. Susuko ka na. Be careful in saying that. Wala na talaga. Yan ang nakakamatay ng iyong buhay. Pagkasabik, excitement. Kaya pag wala na, ito po yung pangatlo na sangkap. Humugot ka ng pagkasabik, excitement dito sa kagustuhan ng iyong buhay. Desire. No? All of us desire something. Lahat po tayo ay may inaasam, may nais, may gustong makuha sa ating buhay. So that is the question, ano ba yung gusto mo? Bakit hanggang ngayon humihinga ka? Bakit hanggang ngayon buhay ka? Siguradong meron kang gusto. Bakit frustrated ka? Bakit ba nadidepress ka? Kasi hindi mo pa nakukuha yung gusto mo. At alam niyo po, merong tatlong klase ng kagustuhan. Sabi po ni Maslow, meron pong hierarchy of needs no? Yung daw una, physiological, no? Kailangan pakainin mo yung katawan mo, safety, security, kailangan meron kang shelter, meron kang clothing. Kailangan din po pagkatapos nun ay yung belongingness, intimate relationship, friends. Pagkatapos naman po nun, yung feeling na meron kang ginagawa na mahalaga sa iyong buhay, doon sa pinakatap yung pagiging creative mo, na ilalabas mo yung iyong kabutihan, no, sa iyong mga gawa. Sinasabi po ni Maslow na before you can achieve, bago mo daw makuha yung ma-actualize mo, maipakita mo, maging ganap, yung creativity, yung kabutihan, kailangan mo na daw ay na-fulfill mo yung yung kailangan ng iyong pangangatawan, yung shelter, kailangan meron ka mga kaibigan. But I think, hindi naman po minsan, nasa talagang kung ano yung gusto ng tao na ma-achieve, anong gusto ng tao na gawin sa kanyang buhay. Bakit meron mga iba, inuuna nilang pagandahin ang kanilang bahay? Meron mga iba, inuuna nila yung kanilang career. Meron mga iba, importante yung kanilang mga pamilya. Meron ng mga iba, importante yung kanilang mga kaibigan. Meron mga iba, importante yung kanilang trabaho. We do not know
Ang alam lang natin ay because people chose to focus on those things. Because that is the desire of people. Bakit yung isa mas unang pamilya kaysa sa trabaho, yung isa mas unang trabaho kaysa sa pamilya, yung isa una yung career kaysa doon sa kanyang itsura, yung isa naman inuuna niya kanyang itsura bago yung kanyang career. We do not know. Sarili po nilang kagustuhan niya. Meron silang sariling dahilan. And you can choose. That is the good news. We can choose what to focus. We can choose what to prioritize in our life. Depende po yan dun sa inyong kagustuhan. Depende dun sa iyong desire. To keep things simple, ano pa yung mga tatlong desire o kagustuhan natin? Number 1, yung ating bodily desire. Yung pangangailangan ng iyong katawan. Mayroon pong isang kwento tungkol dito sa isang hari. Sabi ng hari, alam nyo, sabi niya sa mga kasama niya doon sa palasyo, wala nang ibang pinakamalakas na kagustuhan kung hindi ang kagustuhan magkaroon ng kapangyarihan at ng pera. There is no other greater desire than to have wealth, money, and power. Narinig po ito nung isang advisor niya, sabi, hindi po ako mag-agree sa inyo. Dahil meron pang isang mas malakas na kagustuhan ng tao. Ano yun? Sabi po ng hari. O sinabi po nung kanyang advisor, sige po, bukas, pumunta po kayo sa aking bahay, sasabihin ko po sa inyo. So, nabukasan, pumunta doon yung hari. At pagkapasok niya sa bahay, nabigla siya dahil nagpaluto ng isang banquet o hapagkainan, kainan doon sa bahay niya. Pinipare para sa hari, niluto para sa hari. Nag-start na kumain itong hari, kain ng kain. Habang kumakain, may naramdaman ng hari, sumasakit ang kanyang tiyan. Kailangan niyang magbawas, kailangan niyang mag-CR. So, dali-dali pumunta sa CR itong hari. Pero ang ginawa pala ng kanyang advisor, nilak lahat ng mga pintuan. Nakalak ang banyo, nakalak ang mga pintuan palabas. Walang paraan ng hari para lumabas, para magbawas. Galit na galit ang hari. Minumura itong kanyang advisor, sabi niya, anong gusto mong gawin ko? Na dito ako magbawas, dito sa gitna ng iyong bahay? At dito po, nagsalita ang kanyang advisor, this wise man saying, tingnan nyo na po, there is no greater desire than the desire of the body. Pag tinawag ka ng iyong katawan, makakalimutan mo ang iyong mga suot-suot na korona, sing-sing, ang iyong kagustuhan na maging mayaman. Di po ba? No. Yan po yung isang kagustuhan natin to fulfill our bodily needs. No? Before you can do other things, isa din yan sa ating consideration, isa din yan sa ating iniisip Paano tayo makakapagpahinga, paano natin aalagaan ang ating katawan. Alam niyo po, pagpasensya niyo kami mga pare, kung minsan may mga ibang pare na medyo masungit o bugnutin kasi po nakakapagod talaga ang pagiging pare. Napakarami po namin mga obligation, kamukha po ako ngayon, magpapasko na, sunod-sunod ng mga schedule. Kaya pasensya na po kung hindi ko pa rin nare-replyan yung mga nagpapatulong sa akin, nagpapa-counseling. Dahil napakarami ko pong mga duties. Mukha nung last Sunday po, sunod-sunod yung mga misa, tapos ang daming nagpabinyag. Talagang ngawit na po ako, talagang gusto ko na pong humiga. Tapos meron pa po akong kinumpil, dahil kakasal sila. Siguro po, sa pagod ko, nung sasampalin ko na sa kumpil, napalakas. Ay, sorry. Dala na po siguro ng pagod ng katawan. Di po ba? Kaya nga, pansinin natin ang ating mga sarili. Kung nag-iiba ng ating mga ugali, baka ito'y tawag ng iyong katawan na magpahinga.
Di ba nakaka-excite na iisipin mo, makakapagpahinga ka na. No? So draw some joy in that na ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na makakapagpahinga every day, no? Bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo makapagpahinga every day. Huwag mo munang iisipin yung iyong mga problema, no? Pwede ka naman matulog na i-shutdown mo muna yung isip, no? Sabihin mo sa iyong isip, sa iyong sarili, tama na muna. Kasi nakakadagdag diyan sa iyong problema. Pag nagkasakit ka, paano masusolusyonan yung problema? Mas doble yung haharapin na suliranin, no? Try to fulfill the desire of the body, no? To rest. No? Minsan po meron mga iba, mga nagkakasala. Nakakalimutan nila na kaya nakakagawa sila ng kasalanan ay dahil healthy sila. Hindi po nila makita yun mapasalamatan sa Diyos. Sa tingin niyo po, pag kayo ay may cancer o nagdadialysis o lumpo, ikaw ay makakapagbabae pa? Makakapangaliwa ka pa ba ng iyong asawa? No? Hindi, mahirap po, di po ba? No? Makakapaglasing ka pa rin ba? No? Kung terminal ka na, hindi mo na maiisip yun na makagawa ng kasalanan kasi ang iniisip mo paano ka gumaling sa iyong sakit. Ito po yung nakakalungkot, no, sa mga taong nabubuhay sa pagkakasala. Nakakalimutan nila na sila'y nakakagawa ng kasalanan dahil healthy sila. No? Pero gagawa ng paraan ng Panginoon. Gigisingin sila Bibigyan sila ng sakit. Yan yung parang tapik ng Panginoon. Sasabihin ng Panginoon sa kanila, tignan mo, kaya nakakagawa ka ng kasalanan dahil healthy ka ngayon. Subukan mong gumawa ng kasalanan. Tapos doon sila magmamakaawa sa Panginoon, Lord, tulungan niyo naman po ako. Lord, pagalingin niyo na po ako. So sa atin pong mga healthy, sa atin pong mga walang sakit, be grateful. Have that grateful heart. No? Sabi nga po ng ating Panginoon, the spirit is willing, but the flesh is weak. Minsan, ang ating mga katawan ay nanghihina. Ito yung tawag, no, na bigyan mo ng oras, ingatan ang iyong katawan, no? Kahit na gusto mong gumawa ng mabuti, kung naman talagang yung pangangatawan may ibang pangangailangan, no? So, isa po 'yan sa tawag ng ating buhay. That bodily desire, that bodily need. Isa pa pong klase ng desire o kagustuhan na yung emotional desire. Ito pong nakikita nyo sa screen nyo. Yan po yung usong mga sinasakyan dito sa Pampanga. Ang tawag po dyan ay mga three-wheeler. Kung gusto nyo pong pumunta ng palengke o mamasyal, meron pong driver, pumapadyak, tapos yung kanyang passenger nasa likod. Noon po kasi minsan naalala ko, nung kami seminarista pa, nagmerienda kami sa harap ng seminaryo. Merong isang maliit na sari-sari store ng aking kaibigan. Habang kami ay kumakain, merong isang napadaan na matanda, nagda-drive ng wheeler. Bumaba siya at pagkatapos napansin namin patpatin, matanda na, no, butot balat. Hindi namin po mapigilan na makinig, mapakinggan. Sabi niya doon sa nagtitinda, pabili nga ng Red Horse. Masakit yung tiyan ko sabi niya. Medyo matawa-tawa po kami. Ito naman pong kaibigan ko, hindi ko alam bakit napakialamero. Nilapitan niya matanda at sinabihan yung matanda, ay, kung pong masakit ang tiyan niyo, huwag po kayong iinom ng Red Horse, lalo po sasakit ang tiyan niyo Bumili po kayo ng gamot.
At maganda rin po, kumain kayo ng gulay para naman maging mas malusog kayo. Nakita ko po yung matanda, tinitignan na masama yung aking kaibigan habang iniinom, no? Nilulunok yung kanyang Red Horse. Wala siyang pakialam. Why is it that we can do some things, no? That even if our bodies are compromised, even if our bodies are hurting, we can still continue doing those bad things. Parang naha-hijack yung ating pangangatawan. Di po ba? No? Minsan yung sinasabi ng Panginoon, the spirit is willing but the flesh is weak. Minsan, the spirit is willing and it can force the flesh. Saan po nanggagaling ito? Nanggagaling po ito doon sa kagustuhan, doon sa emotional desire. No? Minsan kasi pag na-imagine mo, tandaan niyo po ito, no? Ang ating pong isip, yung ating pong brain, ating mga pag-iisip, hindi po niya alam yung pagkakaiba ng realidad, no? At ng imagination. No? Kaya nga, pag naisip mo, napakalakas. Gagawin at gagawin mo to fulfill that imagination. Because doon sa isip mo, pag ininom ko itong Red Horse na ito, ako ay gagaling. No? Ako ay sasaya. Ako ay magkakaroon ng kapayapaan. Ganyan yung kanyang paniniwala. Ganyan yung sa kanyang imagination. No? So, isang makakapagbigay sa iyo ng kasabikan at ng excitement ay ano ba yung pinupuno mo sa iyong emotional desire? Alam na alam po yan ng mga OFW, mga kapatid natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kahit na naho-homesick sila, kahit na pagod na sila, no? Kahit na nangangawit sila, bakit kaya pa rin nilang magpatuloy na magtrabaho? No? They can force themselves to do things because they are fulfilling an emotional need out of love, no? Para sa kanilang mga pamilya, para sa kanilang mga minamahal. Gagawin at gagawin nila, isasakripisyo nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga katawan because of their emotions. They are fulfilling a certain part of their desire, their emotions. Pero yung pangatlo, importante din po na klase ng kagustuhan. It is a spiritual desire. Yan po yung tinatawag natin purpose, meaning, vocation. No? Pagkatapos mong binigyan ng panahon, mapuno ang pangangailangan na iyong katawan, pagkatapos mong mapuno kung ano yung pangangailangan ng iyong emosyon, meron pa mas malalim yan. Diyan, yung iyong kaluluwa, yung iyong espiritu. No? Iba din yung feeling, yung excitement na ginagawa mo kung saan ka tinatawag ng Panginoon. Di po ba? No? And what is the meaning of purpose or vocation? Napakaganda po nitong quotation na nabasa ko. Sabi niya, purpose is a beautiful obsession. Ito pong lalaki dito sa ating screen, siya po ay dating monghe. Pero nagkaroon daw po siya ng sakit, nakatira po siya sa Spain. At nung lumabas siya, hindi na siya makabalik sa monasteryo. Buti naman po, he was he inherited this great wealth. Napakarami ng naiwan pala sa kanya, namana niyang pera. And he started to create this cathedral all by himself. Siya po ang nag-construct dyan sa cathedral. Mag-isa. At yung tanong mo, bakit niya ginagawa yun? Napakarami niyang pera, mag-isa lang siya, araw-araw. Ang tanda na po niya, kaya pa rin niyang magtrabaho, pero napakaganda po nung kanyang ginagawa. It is because of a purpose. It is because of a vocation. At di ba pag meron kang tawag sa iyo, no? Hindi ka titigil
dun sa paggawa, dun sa pagtatrabaho mo, dun sa iyong vocation, no? Hindi ko po alam kung alam niyo yung feeling niya, pero kamukha po sa aming mga pare, no? I can speak for myself, no? Dahil ito yung pinili kong buhay, meron pong excitement sa pagmimisa, lalong-lalo na po alam niyo naman na I am so happy, no, delivering homilies. I am so happy, no, sharing my thoughts, my reflections with people. Dahil dito ko po nakikita ang aking vocation, no? Yung pong tuwa na pag merong pinaisip sa iyo ang Panginoon, I really have to share it to people. I really have to share it, no, sa social media, no? Meron pong taong ganyan na hindi mapakali kung hindi nila gagawin yung bagay na iyon. Meron po kong mga ibang kakilala na ginawa na po nilang misyon sa kanilang buhay na to be caretakers of churches, of chapels, no? Hindi kompleto ang kanilang buhay kung hindi sila pupunta sa simbahan, maglilinis, aayusin ang simbahan. That is a beautiful obsession, no? Saan nanggagaling yung kanilang tuwa, yung kanilang galak? Nandun po. They discovered this purpose in their life. So, when you fulfill your purpose or vocation, you are rewarded. You are blessed. A life without purpose is hell. Pabalik po tayo kanina doon sa sinasabi ko. Paulit-ulit mong ginagawa yung trabaho ngayon. Yan, hindi mo alam kung para saan, yan po ay impyerno. No? Pero kung alam mo kung para saan, yan yung ibig sabihin ng kahulugan. Meaning, kahulugan, alam mo kung saan mo hinuhulog ang iyong buhay. Alam mo kung saan mo inuubos ang iyong buhay. Sabi po nila, there are 4 kinds of rewards. Merong 4 na klase ng gantimpala. The first is the if-then reward. Ito po yung pag itong ginawa mo, ito ang makukuha mo. If you do this, if you achieve this, then I will give you that. Yan po yung madalas na nakagisnan natin, natutunan natin sa eskwela. Sinasabi sa mga bata, okay, pag na-finish nyo yan, pag perfect ka, meron kang star. No? Pag natutunan nyo yan, ayan, meron kang reward, meron kang medalya, no? Kahit naman po sa ating trabaho, no? Pag natapos nyo ito, meron kang bonus, meron kang salary. The if-then reward. Ang pangalawang gantimpala po yung tinatawag nating now that. Anong ibig po sabihin yan? Now that you have achieved this, I will give you this reward. This is something totally unexpected, no? Yung bang meron pang dagdag. O, dahil ginawa mo yan, surprise, ito pa ang ibibigay ko sa iyo. Wala naman pong binigay na instruction sa iyo no? Pero mabibigla ka, sasabihin sa iyo ng may-ari, okay, no? Dahil nag-exceed ka sa sales, meron kang bonus, no? So, now that you have done this, now that you have achieved this, I will give you this reward. The third kind of reward ay yung tinatawag po nilang social acknowledgement. Isa po sa tinuro ng aming mentor, no, formator sa seminaryo, hindi ko makakalimutan. Sabi niya, praise in public, correct in private. Iba po yung feeling ng mga tao pag nirecognize mo sila, no, sa harap ng ibang tao. No, pag maririnig nila sa harap ng ibang tao, nakakalubag ng damdamin, no? Nakakasaya, no? Maririnig mo, alam niyo po, no, congratulations, napakasipag po ng ating mga lay ministers, napakagaling po ng ating liturgy, no? Ano yung feeling na nararamdaman niyo pag ni-recognize ka ng boss mo, no? With your co-peers, no? With your other workers, that is a great reward, no? Yung compliment, that acknowledgement. At napakasakit po, hindi po ba? Pag sa harap ng ibang tao, ikaw ay pinapahiya. Kahit po sabihin nyo, mga anak nyo po yan, no?
Never do that in public. No? Kasi nobody deserves that. Yung mapahiya, naririnig ng ibang tao. No? This is free. Libre po ito. Pagko-compliment ng ibang tao. No? Kung gusto mong mahalin ka ng iba, start giving compliments. Start acknowledging people. But there is a fourth kind of reward. Ito po yung self-acknowledgement. Anong ibig sabihin yan? Pag wala nang nagre-recognize sa iyo, you recognize yourself. You say to yourself, good job. Pat yourself on the back, good job. No? Narinig ko po si Snoop Dogg. Hindi ko alam kung kilala niyo si Snoop Dogg, yung rapper. Nung minsan binigyan siya ng reward, binigyan siya ng award, nagpapasalamat siya. Imbis na magpasalamat siya doon sa kanyang mga manager, doon sa kanyang handler, doon sa mga fans niya, alam niyo po yung sinabi niya, I like to thank myself. I like to thank myself. Good job, sabi niya sa kanyang sarili. Kasi kung hindi ka nagsipag, kung hindi ka nagsakripisyo, hindi naman lilitaw itong award na ito. Kaya before I thank all of you, I thank myself. Yan din po minsan yung pagkukulang natin. Bakit nadidepress tayo? Because we forget to thank ourselves. Because we fail to recognize ourselves. Because we keep on listening to the criticism of other people. No? Na napakaganda na ng iyong ginawa, napakaganda na ng best effort na pinakita mo, and then, maririnig mo, meron pa rin sila masasabi doon sa ginawa mo. At yun yung palagi mong inaalala. Bakit ganyan yung sinabi nila? No? Okay naman yung ginawa ko pagkatapos, no? Kinikriticize pa nila. Mga walang pasasalamat. But no. You don't have to feel that way. You only have to pat yourself on the back and say, it's all right. Good job. Ano man yung sabihin ng iba, at the end of the day, di po ba, the only thing that matters is your own opinion of yourself. No? Kahit ano pa yung sabihin ng iba, ano yung pinaka-importante? Yung kung ano yung tingin mo sa iyong sarili. No? People will always have an opinion about us. But what is the most important opinion is your opinion about yourself. Because you're the one living your life. Tayo po yung nabubuhay sa ating sariling sitwasyon ngayon. Hindi naman sila. Hindi naman sila yung nagtatrabaho, hindi naman sila nagpapagod, hindi naman sila yung mga pumaharap sa mga pagsubok mo sa buhay. No? Magaling lang mga iba sa pag-criticize, paghuhusga. Pero kaya naghuhusga ang mga yan kasi hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo. Tandaan niyo po yan. No? So, pag wala ka nang marinig na compliment, acknowledgement sa iba, do not forget to recognize yourself. Acknowledge yourself. Compliment yourself. Libre din po yan. And do it as often as you can. No? Do it every day. Do it every moment. No? Say to yourself, good job. No? Congratulations. Ang galing mo. Isa na naman araw na nalampasan mo kahit na napakaraming mga naniningil sa iyo. Hindi ka sumusuko, no? Kahit na ganyan yung asawa, no? Hindi ka sumusuko sa pagmamahal sa iyong mga anak, no? You still take care of your kids. Good job, good job. Sabihin mo, yakapin mo yung sarili. You don't have to wait for other people to recognize you, no? You can do it and look, see kung ano yung mararamdaman mo. You'll become a lot happier. The fifth reward, meron pa po, is God's reward. Pag hindi mo kayang i-recognize yung kabutihan sa iyo. Take the Bible, open it, find this verse. The master saying to the servant, well done, good and faithful servant. Basahin mo yon, isulat mo yon, no? Pray over that. Listen to God saying to you that, well done,
good and faithful servant. Mas kilala ka ng Diyos kesa sa sarili mo. No? Kala natin, kilala natin ang ating sarili. Hindi pa nga natin alam buong-buong ating sarili eh. Isa lang ang nakakakilala sa atin, ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? I know you. I have formed you in your mother's womb. Di po ba? No? Sabi ng Panginoon, alam ko yung bilang ng iyong mga buhok. Wala kang may tatago sa akin. But despite the fact that I know you, alam ko din yung mga kakulangan mo, alam ko din yung mga kasalanan mo, I love you. Do not be afraid. I forgive you. I love you. Kaya nga, kung hanggang saan lang yung kaya natin, let us do our best and let us listen to what the Lord is saying to us. He is acknowledging us. Well done, good and faithful servant. Alam niyo po si Oprah Winfrey, kwento po niya, meron siyang talk show no? Pagkatapos daw po ng mga interview niya with these famous people, mga politicians, minsan presidente, mga Academy Award winners, actors, actresses, singers, wealthy people, no, billionaires, all of them would always ask Oprah Winfrey this one question after the interview. Tinatanong siya, was that okay? Was that okay? Okay ba yun yung sinabi ko? Sabi ni Oprah Winfrey, bakit pa nila ako kailangan tanungin na kung okay ba yun? Dapat alam nila. Award winners sila they are very powerful they have been very successful in their life. But why are they still asking that question? Because we are trying to find acknowledgement, feedback. Ang pinakamagandang feedback ay sa Diyos. Be excited instead of pleasing people in pleasing God. Before we sleep, the question is, do we still pray and ask God, Lord, did I do okay? Okay po ba yung aking ginawa? No? Imbis na pagkatapos po ng ating mga hinihingi, tanungin niyo po ang Panginoon. Makinig po kayo sa Diyos. Lord, okay ba yung maghapon ko na pagtatrabaho? Lord, okay ba yung aking pakikitungo sa aking asawa at biyanan? Lord, okay ba yung aking tinuro? Lord, okay ba yung aking sinulat? Lord, okay ba yung mga comment ko sa social media? No? Lord, okay ba yung aking mga political views and beliefs? No? So, ask the Lord and may the Lord acknowledge you. Isa yan dapat sa sana makapagbigay ng kasabikan at tuwa sa atin in pleasing God every day. Because it does not take much to please God. Amen? Amen po ba? No? Sa ating mga listeners. It does not take much to please God. Just be good and just do your best. No? And God understands. Pag sinabi mo sa Panginoon, kay Lord, Lord, dito lang po yung kaya ko. Then that's enough. And ask for the grace to become better the next day. Why did God made us? To give glory to God. That is the purpose. Yan po dapat yung desire, kagustuhan na ating pong binibigyan ng kaganapan sa ating buhay. The desire that we should be fulfilling, completing in our life. To give glory to God, that in all things God may be glorified. No? Sabi po ng Psalm 115, all glory to God. No? Lahat ng ginagawa mo para sa Diyos. Kasi kung ginagawa mo lang yan para sa iyong sarili, mabibigla ka. Darating ang araw, mawawala ka dito. Kung ginagawa mo lang yan para sa iyong pamilya, that's well and good. Pero mawawala din sila. Pero hindi mawawalang kwenta yung ginagawa mo kung ginagawa mo yan para sa Diyos.
Remember also this, my dear friends, that the best experience in the world is fulfilling our purpose. So what is purpose? Is also being the right person at the right time. Kung nakikita niyo po yun doon sa taas, no? Bakit hindi po bumabaon yung pong tornilyo kahit na pinukpok mo? Because it is not the right tool. Minsan, nangyayari din po yung nararanasan natin sa ating buhay, no? Kaya, the question is, why are you not excited now in your life? Maybe because you are not in your proper place in life. Baka na disalign ka eh. Baka nawala ka na sa iyong direction. Sabi nga ni Abraham Hicks, if you are not excited about it, it's not the right path. Baka wala ka dun sa talagang daan, no, ng buhay. Alam na alam mo nandun ka sa tamang daan ng iyong buhay pag masaya ka, pag natutuwa ka, pag sabik ka, no? Kaya itanong po natin ito sa ating buhay. Try to reflect on this. What is God calling me to do? Saan ba ako tinatawag ng Diyos? Where is God calling me? And the reminder is, if you are not obsessed with the life you are living, then change it. You can change it. Change your attitude. Change your perspective. Palitan mo ang iyong pag-iisip. Pag-usapan yung mag-asawa, kung kayo ay palaging nagbabangayan, something must change. No? Hindi pwede na hindi magbabago yung isa. Both of you should change. Kung magulo sa pamilya, something must change. No? Ganyan din po sa ating bansa, sa ating mundo. No? Something must change and we must reflect on it. Ano bang kailangan nating baguhin? As a end of this recollection, I present you, my dear friends, with these 5 questions. You can write them, you can screen cap them, and try to answer them, no, before you sleep or during this Advent season until po Christmas. Maganda po mga tanong at reminder din po sa atin. The number 1 question is, how are you so far in your life? Kumusta ka na? Nasaan ka na sa iyong paglalakbay sa buhay? No? The second question is, are you still excited to live and to meet God? Sabik ka pa ba na mabuhay araw-araw? Sabik ka pa ba na magdasal? Sabik ka pa ba magsimba? Sabik ka pa ba na maranasan mo ang Diyos? Pangatlong tanong, what are the reasons that stop your excitement? Baka meron pang iba, bukod dun sa mga sinabi ko, diniscuss ko po kanina. Ano ang dahilan, nakakalason sa iyong pagkasabik? Pang-apat, what is the purpose of your life that keeps you excited to live, no? To wake up every day, no? Ano yung nakikita mong dahilan bakit nabubuhay ka pa? Para saan ang iyong buhay? Sabi nga po nung advertisement ng Nescafe, para kanino ka bumabangon, no? At panglima, what needs to change now in your life? Anong kailangan mong baguhin sa iyong buhay para bumalik at maging maliwanag, malat ang pananabik sa ating buhay. Allow me to end this Advent recollection with this quotation, one of my favorite quotation from a Jesuit priest, Father Pedro Rupe, who said, "Nothing is more practical than finding God. That is, than falling in love in a quiet, absolute, and final way. What you are in love with, what seizes your imagination will affect everything. Fall in love, stay in love, and it will decide everything." Napakaganda po, no? Fall in love, stay in love, and it will decide everything. Kung gusto mo yung iyong ginagawa, no? Hindi ka mapapagod, hindi ka mawawala, hindi ka magwawala, magkakaroon ka ng lakas, tuwa, pagkasabik araw-araw.
fall in love, stay in love, and it will decide everything. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa ating online exciting Advent recollection, at dasal ko po na makatulong ito sa paghahanda nyo para sa pagsalubong at muling pagsilang ang ating Panginoong Jesucristo sa inyong puso, sa inyong tahanan, sa inyong pamilya ngayong darating na Kapaskuhan. Allow me to bless you. The Lord be with you. And may Almighty God bless you now, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much po sa inyong lahat. And I wish you an advance Merry and blessed Christmas and a Happy New Year to all. Bye-bye po.